Pumirma ng kasunduan ng Department of Transportation, Metro Manila Development Authority at Department of Interior and Local Government DILG para paigtingin pa ang operasyon kontra kolorum sa Metro Manila. At bahagi pa ng solusyon yan sa mabigat na daloy ng trapiko sa NCR. Kaugnay niyan, makakaprayan po natin live si Transportation Undersecretary Ferdinand Ortega. Magandang umaga po, Yusek Ortega. Good morning, Igan. Magandang umaga sa iyo. Initial 1 million ang multa ba sa operator ng kolorum? Tama ho? Tama yun. Bus aabot ng 1 milyon, yung mga van aabot ng 200,000. So malaki ang penalty, ang kailangan nilang bayaran pag sila'y nahuli. Pag naging maigting ang kampanya kontra kolorum, luluwag ho ba ang traffic natin? Alam mo, malaking tulong ang anti-kolorum not only sa pagluwag, safety ng ating mga commuters kasi illegal yan. At ang bonus dito, malaking tulong sa mga legit transportation workers, drivers. Dahil almost 35% ang natatanggal sa kita ng ating mga legitimate transportation workers. Ilang porsyento naman mawawala sa kalye? Walang data eksakto kung ilan, dahil, pero ang importante dito malaman is kahit anong porsyento yan, Igan, malaking tulong yan sa ating traffic problem. Ba't ba nagkakaroon ng kolorum? Ang gobyerno ba may kabiguan bigyan naman sila ng prangkisa? Alam mo, stricto ang gobyerno sa bagay na yon, pero alam mo naman, dahil alam natin may pangangailangan, talagang ibibigay naman yung prangkisa. Proseso lang ang kailangan dyan, pero syempre siguro nasanay sila sa walang proseso, walang bayad, or walang, alam mo na, yung mga bagay to make them legitimate, siguro kaya sila nagkokolorum na lamang. Lahat ba ng public transport, kolorum, bus, service van, pati jeep, ano? Alam mo, Igan, nalaman ko eventually, pati bus pala, nagiging kolorum. Lahat ng mode meron. Kaya nga, lahat ng mode apektado sa kolorum. Nabanggit ito ni Pangulong Bongbong Marcos na ide-develop ang mga kalapit na probinsya para makatulong din po sa problema sa traffic sa NCR. Ano ho bang mga proyekto ang ikangay kaugnay nitong nabanggit ni Pangulong BBM? Alam mo, nagkaroon ng Transport Summit tungkol sa traffic sa Metro Manila. Ang mga solusyon dyan, mapapaaga yung pasok para yung mga government workers, iba sa pribado, that will lessen traffic. Yung mga 200 ata na mga opisina ng national government na dapat nasa 4A region, ilipat sila or ibalik sila sa tama nilang lugar para luluwag ang trapiko natin dito sa Metro Manila. So marami pa yan, Igan, para maliit or malaki ang magiging tulong yan at the end of the day sa traffic natin dito. Nasa ilalim ba ng office mo yung panibagong sinasabi ng Pangulo na bigyan muna ng 1 month na palugit itong mga e-trike, tricycle, e-bike at iba pang light vehicles sa mga major road? Well, ito ay sa MMDA at saka sa LTO na rin. So, sa parte ng DOTR, tutulong naman kami sa programang iyan. Enough ba yung 1 buwan para natin yung impormasyon, maipakalat sa kanila na talagang mahirap maaksidente, ha? Bawal yung sa lugar, major roads. Hindi pang major roads po yung mga ganung uri ng sasakyan. Yusek. Igan, ang 1 month, dahil sa malakas ang ating social media, I think that's more than enough para ma-educate, ma-inform yung ating public kung ano yung bawal. Meron po, baka yung naisip panawagan, baka makatulong itong programa natin. Go ahead po. Nako, malaking tulong itong media kayo sa anti-kolorum. Tulong-tulong ang DOTR, MMDA, at saka DOTR. This will help our workers legit, earn decently or more. But most especially, makakatulong to sa ating mananakay na maging safe sila sa biyahe nila araw-araw. Maraming salamat, Transportation Undersecretary Andy Ortega. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.